I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos. Ito si Sara Duterte, alam niyo naman po sa Australia, 'di ba? Pumupunta siya sa mga iba't ibang bansa. Ngayon, maghihikayat siya ng mga alipores niya, yung mga DDS para magtipon-tipon. Tatayo yan sa isang silya, hawak na microphone, wala na siyang ibang topic kundi si Pangulong Marcos Jr. Kahit saan man mundo or bansa siya pumupunta, ang topic niya ang pamahalaan. Walang ibang topic kundi si PBBM. Ang akala niya kasi sa bawat pupunta niya sa mga iba't ibang lugar, ay sinisiraan niya si PBBM, ay natitinag si Pangulong Marcos Jr. Pues nagkamali talaga si Sara Duterte ng banggain talaga. Si PBBM pa, sanay na sa paninira yan. So ito na naman ang panibago niyang paninira at pang alipusta mga kababayan. Ayan sabi po dito ng Abante ayan BP Sara, tubig baha, ipunin o i-deliver sa Malacanang. Hindi, kung kaya mo ba naman i-deliver, i-deliver mo para makita mo yung makikita mo. 'Di ba? Sobrang yabang niya. Kaya yung mga netizen, ang tawag sa kanya baliw. 'Di ba? Hinuyog siya ng netizen dahil sa mga pang-aalipusta niya, paninira niya, panggugulo niya. 'Di ba? Ang pagpapakalat niya ng fake news. Alam niyo mga kababayan, kung ito yung magiging pangulo ng Pilipinas, naku po, kawawang Pilipinas, kawawang mga mamayang Pilipino. Kasi walang kakwenta itong BP na ito. Bakit kanyo? Tingnan nyo. Ang naging sitwasyon sa Pilipinas, himbis tumulong, 'di ba? At mabigyan ng kaukulang tulong yung mga nasalanta doon sa lugar niya, wala Ang trabaho niya ngayon is paninira, panggugulo, pang-alipusta, pambabastos sa pamahalaan. 'Di ba? Yan ang trabaho ni Sara Duterte ngayon. Biro niyo 'yon. 'Di ba? Ito. July 22, 2025. Umalma si Vice President Sara Duterte sa umano'y paninisi sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbaha sa Metro Manila. Kaya nga, marami kasing nagtataka, bakit kasi nasaan ang flood control ni dating Pangulong Rodrigo? Bakit tuwing ganito ang nangyayari, bumabaha po sa Maynila? 'Di ba? Nasaan yung flood control? Ngayon, sabi ni Pangulong Marcos Jr., yung mga ibang flood control kasi mga kababayan ay hindi maganda ang pagkagawa, hindi konkreto baga, no? So ang alam ko dito, yung flood control, may yan, 'di ba? May sukat yan, guys, no? Kasi dapat kasi yan mataas dapat ang sukat kasi hindi mo maaring akalain, hindi mo akalain pag tuwing ganitong klaseng tag-ulan or may baha, hindi mo matansya yung lakas ng tubig or yung taas ng tubig. Dapat yung sukat ng isang flood control mataas dapat, no? Iyon ang sabi ni Pangulong Marcos Jr. Binisita niya yung sa Nabutas yata yung diyan, yung flood control ba? Yung tama. Pumunta siya na Nabutas. Mayroon akong video diyan na in-upload. Tiningnan niya kasi yung flood control, medyo mababa ang pagkagawa. Dapat itaas. Kasi pag bumaha yan, may tansya na talaga tataas ang tubig. So, dapat mas mataas pa yung flood control. Anang sa ganun, pag bumaha, masasangga niya. Dahil mataas Yun ang nakikita ko. Correct me if I'm wrong, guys. Wala naman tayong kaalaman dyan, pero nanonood po tayo. So, dahil dito, iginiit ni Vice President Sara Duterte na ito ay political scapegoating o pag-iwas sa pananagutan ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tingnan mo. Political. Sino bang namumulitika? Bakit? Tatakbo ba si Pangulong Marcos Jr. sa 2028? Hindi. Di ba? Sila, ang Duterte ang namumulitika, ang mga DDS. Di ba? Hindi ang administrasyon. Bakit? Hindi naman tatakbo sa pagkapangulo yan. Di ba? Pag-iwas pananagutan, wow, galing. Siya kaya, ano kaya nagawa niya? Wala siyang nagawa. Tingnan nyo alam nyo,
utak nito guys, mapurol. Ha? Napaka-immature ang utak nito. Parang batang maliit sa totoo lang. Oh. Oh, ayan, nagre-react lang tayo. Hindi naman masyadong mahaba, no? Kasi hindi po maganda itong ginagawa ni Sara Duterte na panay-panira ng panira. Dapat ito, magtrabaho na lang siya. Vice Presidente siya ng Pilipinas. Alam nyo, mayroon siyang isang video na sinasabi dyan, ha? Lumabas na rin sa kanyang bunganga, mga kababayan. Ha? Na gusto niyang patalsikin si Pangulong Marcos Jr. You see, atat na atat, ha? Na makaupo sa Malacanang. Ngayon, sino ngayon ang namumulitika? Sus, nako. Yung DepEd nga, hindi niya kayang gampanan. Ha? Ang daming kapalpakan na ginawa. Oh, sa budget pa na lang, ang daming palpak. Tapos magiging ambisyosa pa. Magiging leader ng bansa. Excuse me. Yung kulang sa kaalaman, sa pamumuno. Ay, my goodness, tatawarin. Ewan ko. Kaya wag natin hayaan na makaupo ng Malacanang. Ha? Oh. Nako, hindi niya kaya, guys. Maniwala kayo, hindi niya kaya mamuno. Magiging kulilat ang bansang Pilipinas. Tatakbo yan. Ha? Gaganti. Oh, di ba? Gaganti yan. Pero hindi niya kayang gawin yun. Dahil pag ginawa niya yan, tiyak. Ha? Gugulo ang bansang Pilipinas. Magkakaroon ng civil war pag ginawa niya yan. Tandaan niyo yan. Oh? Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa nila is political. Oh, di ba? Oh, look who's talking. Sino ba ang namumulitika sa iba't ibang bansa? Oh, di ba? Si PBBM tahimik, hindi nagsasalita. Ito naman siya, banat ng banat. Scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin iyong obligasyon. Oh, ikaw, kumusta ka? Wala ka naman ambag, wala ka naman ginawa, kundi panggugulo. Si PBBM nagtatrabaho. Wala ka nakikita kasi bulag ka. Oh, di ba? Kahit sabihin mo, kitang-kita mo na maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa, pero pinipilit mo pa rin na wala. Oh, di ba? Kasi ganyan kakasama. Tingnan nyo guys, kung gaano kasama si Sara Duterte. Oh, di ba? Napaka-toxic niyang tao. Oh, di ba? Sa ugali na lang, makita nyo. Parang ugaling askal. Oh, yan, tinatawag siyang baliw. Oh, ayaw nila ibigay ang accountability sa mga problema tulad ng pagbaha. Oh, talaga. Oy, Madam Sara Duterte, hindi mo kayang pigilin ang inang kalikasan. Ha? Yan po ay kaakibat ng mundo na nagkakaroon ng sakuna sa bawat bansa. Yan ang dapat ang isipin mo. Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa marunong mag-isip. Anang pangaliwanag ng Pangulo noong Lunes sa The Hague, Netherlands. Ayagay. Kahit anong gagawin nyo, hindi na makakabalik sa Pilipinas yan si Digong. Nandyan na, hawak na ng ICC yan. Ay sus, may susunod pa. Sa halip na sabihin na magandang nagdaang administrasyon, sinabi ni Duterte na dapat ay humanap ng solusyon ang gobyerno sa pagbaha at gumawa ng konkretong plano para maiwasan ito. Sus, Mario Josep. Yun pala ibig sabihin, palpak pala yung ama mo. Nasaan yung flood control niya? Oh, pinapalubo niya ang utang ng Pilipinas. Nagbinta pa ng ginto. Oh, ilan lang ang proyekto na natapos niya. Si BBM ang nagtapos. Ang tumapos sa mga ibang proyekto na inumpisahan niya. Oh, di ba? Tapos itong mga deals na ito, i-credit pa kay Digong. Sus, kakahiya kayo ay. Oh, ginagawa naman talaga solusyon ni PBBM. Huwag mo ikumpara ang level ng utak mo kay Pangulong Marcos Jr., madam. Malayong malayo. Oh, alam niya kung anong gagawin niya, huwag mong turuin. Dahil ikaw, wala kang alam. Oh, di ba? Ang alam mo lang, kundi mag-utos ng hitman, mamatay tao ka eh. Oh, di ba? Oh, sabi dito, bilang tugon naman sa mungkahin ni Marcos na kolektahin ang tubig para sa irigasyon. Sarkastikong namang sinabi ni Duterte na dapat itong ipunin at dalhin sa Malacanang. Oh, di ba? Diyan pa lang sa isip niya pa lang Yung ikaw ba, mga kababayan, kayo ba? Nasa matinong pag-iisip itong Vice Presidente ng Pilipinas? Oh, parang bata kulang pang hindi pa hinog, ika nga immature pa. Dapat ito, mag-aral muna ng kinder o kaya magkapitan na lang muna.
Ipunin na po natin lahat tapos i-deliver natin sa Malacanang para mainom siya, para meron silang mainom doon. Ganun po ang gagawin natin. Di gawin mo kung kaya mo. Baka itatapon sa pagmumuka mo yan. Anang pangalawang pangulo, to walang kwenta. Alam nyo guys, hindi ako makalini hindi ako makakamping. Although talagang ito ako hindi ko naman ugali kasi yung naninira kay Leni Robredo o whatsoever. Wala kasi mga Marcos loyalist kasi tahimik lang mga yan mana kay mana kay Apolacay. Kay PBBM kung ano yung ugali, siyempre doon tayo nakikita natin. Kasi hindi palaway ang Pangulo. Ngayon, nagre-react lang tayo na aayon po doon sa mga sinasabi ni Sara Duterte na hindi naman maganda. Yung ganyang klaseng pananalita. Dapat, ikaw, vice presidente ka, ganyan ang ugali mo, my goodness, kakahiya ka. Diba? Tapos may mag-ambisyon ka pa maging Pangulo. What the heck? Hindi mo kaya yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang, pati sa pagsasalita. Ikaw utal-utal ka, itok-itok. Hindi mo kaya. Di ba? Si PBBM, diretso ang English niya. Ikaw, abogada ka. Supposed to be, magaling ka. Mag-English, pero hindi laktaw-laktaw, itok-itok. Nauutal. Wala. Kahit kay Jose Castro, wala ka sa kaliber ng pagkatao niya. Ito si Sara Duterte, wala naman na ipanalo tong kaso abogada lang, pero wala bugaga So ano guys, ang kapalagayan nyo, minsan pipilitin mo na hindi ka mainis, pero dahil sa pag-ugali nito, minsan makakapagbita ka ng hindi rin maganda, pero masyadong toxic yung mga lumalabas sa bunganga nito. Parang ang tingin ko dito guys, kulang sa sa briefing ng kanyang magulang, kulang yung yung motivation sa kanya, kulang yung disiplina. Sa totoo lang. So, ako si Sara Duterte, dalhin ko na lang sa Davao. Asikasuhin niya yung mga niya doon, yung mga alipores niya doon. 'Di ba? Nangangailangan sila ng tulong niya. Ang dami kayong mga squatter area diyan. Kakaya tong babaeng ito, nagkakalat ng tae sa iba't ibang bansa. Kaya alam nyo, kung nakulong man si Digong, ay kasalanan niya na po yun. At hindi kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Kasi ang gusto ni Sara Duterte, alam niyo kung bakit? Gusto niya paboran. Kampihan siya ni Pangulong Marcos Jr. Kahit sabi mo na wala ang pundo ng bayan sa kanyang pamumuno, gusto niya paboran pa rin. Pues, iba si PBBM. Kahit kaibigan kanya, sabi niya nga, pag nagasala ka, maragot ka sa batas. Diba, totoo naman yon. Maganda nga yung sinasabi ng Pangulo, at least siya, wala siyang sinasanto. Diba? Kahit yan, magkadikit sila dati, tingnan nyo naman. Sino bang unang naninira? Diba, ang Duterte? Huwag yung sabihin si PBBM, ni minsan, wala kayo narinig sa kanyang salita. Kakahiya kayo. Ipunin mo, dali mo sa Davao. Tingnan nyo yung pag-ugali ni Sara Duterte, kakahiya siya. Sa totoo lang. Mabuti nga nasikmura ng mga DDS na suportahan nito. Bukod pa sa mamamatay tao. Masama ang ugali nito. Ito yung mga nagko-comment guys. Pinagpapasalamat ko na hindi na ako DDS. Dahil alam ng taong bayan kung gaano kakurap ang pamilya Duterte, pasakit sa bayan. Agay! Ayan, tuloy. Ganyan talaga. Mag-isip ang baliw. Agay! Wala sa tamang direksyon. Kaya nga, kailangan niya magpa-check up sa psychiatrist. Ay, nako, dali niyo sa Mandaluyong yan. Nahanginan yata ang utak ni Sara. Tapos, ang mga supporters naman niya, tuwang-tuwa. Baliw din yung mga DDS, baliw din. Grabe, BP na to. Sa daming nahihirapan ngayon ng mga volunteers at rescuer para sagipin yung mga nahihirapan. Yan pa talaga mga salita na isip mong sabihin. Kasi tuta ng China yun diba? Tuta ng China yan, si Sara Duterte. Kaya, pilitin natin kung tatakbo yan sa pagkapangulo, well, darating din ang panahon, magsusurvey tayo. Pag malapit na mag-2028, tapos mayroon napipinto ang sinong tatakbo, yan, mag-start tayo mag-survey. Kung sino, sa unang survey ko guys, kung sino ang lamang
sigurado, yun na yun, tuloy-tuloy na. May sayad na talaga, salitang BP, lakas tama. Kasi bumabatak yata ito eh. Kung totoo ka, na public servant, tutulong ka para sa bayan, hindi batikos. Anong ginagawa mo sa pwesto mo? Pinapasahod ka ng taong bayan, lahat kayo sumusuporta sa mga Duterte. Totoo yun. Yung mga staff niya ang nagtatrabaho, pero yung mismong vice presidente, yun, lamyarda. Di ba? Kakahiya ito. Walang ginawang matino sa gobyerno itong BP. Oo, tama yan. Ito ang tunay na bangag. Yes, correct. Malala na talaga, tama ng babaeng ito. Yan, mga netizen, ngayon lang siguro ko nagkaroon ng bias na ganyan. Totoo yan. Malala na mental illness. Kaya nga magpa-check up siya. Malala na talaga ang tama ni Sara Lustay. Agay, totoo naman yun, ate. Dami ipinundo ng tatay mo, pero walang nangyari. Wala eh. Laki-laki ng utang na iniwan. Wala naman nangyari. Asaan yung mga flood control? Kung mayroon talagang flood control, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nasaan? Bakit minabaha? Si PBBM may flood control niya sa iba't ibang lugar. Totoo yun. Yung ibang flood control ni Digong, siya ang tumapos. Sa iba't ibang lugar, sa totoo lang. Kaya nga guys, ang sinisisi nila dyan, sa Manila pagbaha dyan, yung dolomite, kasi nga bungkal ng, kumbaga, halukay yung bakho. Di ba? Nagiging patag na. Kaya pag malakas ang ulan, tumataas yung tubig sa dagat, for sure, di ba? Tapos, yun, aapaw. Kasi nga, hindi na masasangga ng yung semento doon, aapaw yan. Kasi nga, dahil doon sa paghuhukay-hukay ba, napakabastos talaga ito, magsalita, gigil na gigil ka kay BBM, inggitera. Hindi mo naman kaya gawin na ginagawa ni BBM, agoy. Baliw na ito talaga, agay. Kayo na lang ho, mag-ipon at magdala. Gusto mo, dalhin mo kung kaya mo. Tingnan ko nga, kung kaya mo dalhin sa Malacanang. Ati Intig, kalahati kayo. BBM Sara, tandem. Ewan ko din sa mga tao, Mariusep, malala na talaga, imbis tumulong, mag-isip ng solusyon. Tama. Di ba? Puro konsumisyon ang dinulot itong babaeng to. May tama na talaga. Anak ko guys, puro yan, may mental problem talaga. Siya kung ano-anong pinagsasabi. Yan, wala na sa tamang pag-iisip. Yan, na walang puso, idol ng mga gunggong. Imbis na ipagdasal mo ang sabayang Pilipino, lalo na mga apektado ng baha, ganyan ba sabihin mo? No wonder, dahil di ka alagad ng Diyos. Sayang pinapasahod namin sa'yo. Ng taxpayer, wala kang silbi. Wala siyang silbi. To guys, mala Lucifer itong babaeng to eh. So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo dito? Wala, baliw na talaga to. O ano na pinagsasabi niya mga best, kung anong pinagsasabi niya, kaya nga baliw. See you again guys on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.